Alright, and here we go sa ating part 3 ng WooCommerce full course natin. So dito sa part 3 ay mag-install tayo ng theme at magsa-setup tayo ng domain. Kasi gumamit tayo sa part 2 ng temporary domain. So ituturo ko sa inyo kung paano natin i-claim yung free domain once na sa mga mag-hands-on sa inyo. So para ma-practice nyo siya. Okay? Okay, so para sa recommended web hosting. Okay, so dito tayo sa Hostinger. Dito sa Hostinger guys, no, beginner friendly, mabilis, secure, at syempre, mura. So kung gusto nyo mag hands-on, meron tayong additional 10% discount. So lalagay ko na lang yung link sa description or dito sa coupon code na lalabas sa video natin. Okay, so once na nasa homepage na tayo ng Hostinger natin, ang bibisitahin lang natin dito ay yung website. Kasi nandito yung mga i-build natin na website. So click natin dito sa gilid yung websites para lumabas na rito yung mga website na ginawa natin. So ito yan, no? Ito yung ginawa natin na temporary email. Ito yung website natin, yung BA for Ecom course. So ang gagawin nyo lang dito ay punta kayo dito sa side, tapos click natin tong WordPress or WP admin. Yan. Tapos magbubukas siya ng bagong tab. Yan. So madadirect kayo dito sa WordPress natin. So sa pag-claim naman ng domain, unahin na natin yung pag-claim ng domain. Makikita nyo rito, halimbawa ito yung temporary natin, makikita nyo na rito yung connect domain. Yan. Tapos dito nyo pwedeng i-type no, kung ano yung domain na ilalagay ni client or domain na ilalagay ninyo kung mag-hands-on kayo. Yung halimbawa www.woocomclothing.com. Yan, woocomclothing.com. So makikita nyo na kung available ba siya or hindi. So lalabas na yan dito. Kung nagamit na siya, lalabas naman dito na meron ng ganong domain name. Okay? So kailangan unique yung gagawin natin na domain name. So once na nakapag-decide na kayo, i-click nyo lang yung next, ipoproceed nyo lang, automatic na yung ginawa natin na website ay automatic na siya na mapapalitan. Okay, ganun lang yung pag-claim no, ng free domain natin dito sa Hostinger dahil meron tayo ritong free na 1 year. Okay, so balik tayo dito sa WordPress. So ito yung WordPress. So ituturo ko rin sa inyo rito kung paano yung function ng WordPress. Okay, pero sa ngayon, sa part 3 natin, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng theme. So makikita natin yan dito sa gilid. Ito yung appearance. Click natin yung appearance. Tapos lalabas na rito yung mga template. Ito yung mga naka-default, no? Pwede na natin i-delete tong mga to. Para i-delete yan, so click natin. Tapos dito, click natin yung delete. Yan, tapos okay. Tapos delete natin lahat yan yung mga hindi natin kailangan. Pero ang gagawin natin dito ay mag-a-add tayo ng theme. So, i-click natin dito sa taas yung add theme. Yan, tapos si-search natin dito yung lagay natin yung WooCommerce or pwedeng e-commerce. Yan, e-commerce. Search natin yan dito. Tapos lalabas tayo yung mga pwede natin gamitin na theme na konektado sa WooCommerce. Yung WooCommerce guys, ito yung open source plugin para yung mga website na i-build natin kagaya ng mga template na to ay makatanggap sila ng payment. So makaka-receive siya ng payment kasi kapag ito lang ang ginamit natin, nag-build lang tayo ng website, marami pa tayong dapat gawin. Marami pa tayong dapat na i-edit. Lalo na ito yung mga kailangan na ng technical skills para mag-add ng payment dun sa website. Pero kapag WooCommerce ready na yung mga template natin, mag-a-add na lang tayo ng plugin na ipapakita ko sa inyo kung paano ina-add yung plugin para maka-receive ng payment yung mga website. Okay? So dito, pwede na tayong mamili kung ano yung theme na gagawin natin. Anong store? Halimbawa dito, mayroon mga sapatos, no, mga apparel. Meron naman dito mga dress, dito mga pets, dito mga computer gadgets, mga suit. So iba-iba. So tayo na yung magde-decide kung ano yung gagamitin nating theme. Okay? So ako, ang paborito ko kasi rito, kapag gumagawa ako ng theme, napunta ako sa Solace. Yan, itatype ko rito yung Solace. Yan. Tapos, dito makikita na natin yung Solace kasi meron sila rito mga pre na theme na automatic na nag-install yung WooCommerce at yung Elementor. Yung Elementor, ito yung magiging drag and drop na lang yung paggawa natin ng website. Okay, so click natin dito yung install. Yan. Pero yung pinakita ko sa inyo kanina, pwede nyo gamitin yon. Okay, so mag-add nga lang kayo ng WooCommerce ng manual. Yan. Tapos click ko tong active. Yan, once na na-activate na natin siya, i-click na natin dito yung install starter template now. Yan, click natin yan. Yan. So, dito, i-click natin yung starter templates. Dito siya sa taas. Yan, pwede dyan sa taas or pwede rin dito sa ilalim, no? Yan.
So ito mga free naman to. So click natin yung starter templates. Yan. Tapos dito sa gilid, meron siyang mga category kung ano yung gagawin yung website. Pupunta tayo dito sa e-commerce. Yan, tapos mamimili na tayo dito ng gagamitin natin theme. Yan, so sa ginawa kong video, dito ako sa, itong Boutique Bliss. Ito yung ginawa kong sample. Pero marami pa tayong makikita rito. Pero mas gusto kong gamitin tong Boutique Bliss na to para doon tayo sa mga clothing. So karamihan kasi sa mga client na nakukuha ko pagdating sa WooCommerce, puro mga clothing naman yung mga tinitinda nila. So click natin tong Boutique Bliss. Yan, tapos dito mamimili tayo ng kulay. Meron sila ritong mga kulay kung ano yung gusto natin. Tapos pwede na tayo ditong mag-add ng logo. Yan, click natin yung add logo. So magse-select ako. Pwede kayong gumawa sa Canva, no? Madali lang naman sa Canva gumawa ng logo. Tapos karamihan naman sa mga modern logo ngayon, puro font na lang. Font na lang yung ginagawa nila. Halimbawa, Papa Dave Clothing, WooCom Clothing. So ganun na lang yung ginagawa nila. So ngayon, click natin yung select file. Tapos kukunin na natin or ipipick na natin yung logo na ginawa natin. Yan, halimbawa, no? WooCom Clothing. Ayan yung gusto ko. So, click ko yung select dito. Ayan, natatakpan ng ng camera. Yan, select. Yan. So, makikita nyo, no? Meron na siya ritong WooCom Clothing. So, medyo maliit. So, pwede lakihan natin yung size. No? Lakihan na lang natin sa pag-edit natin. Tapos, once na nakapag-upload na tayo, halimbawa ng logo, syempre, sample lang naman yan. Punta tayo dito sa ilalim. Yan, kiklik na natin dito. Install and activate WooCommerce plugin at etong Elementor plugin. Yan. Tapos click na natin yung continue. Tapos lalagay nyo yung pangalan nyo rito at yung email ninyo. Okay, ngayon tapos na siya. Click natin yung check website. Yan. Click natin yan para makita na natin yung pinaka-website natin. So, ito na yung website natin. Ang gagawin na lang natin dito ay i-edit na lang natin siya. Mag-add tayo ng product. Iibahin natin yung design, yung kulay. Pwede natin gawin yan dito. So, ang video na to sa part 3 natin ay kung paano lang mag-install ng theme. So, ito na yung pinaka website natin. So, pag may pumuntang customer sa website, halimbawa na i-set up na natin, pero ituturo ko sa inyo paano to i-set up, paano mag-add ng product. So, dito lang sa part 3 natin kung paano mag-install ng mga theme na nakikita natin dito sa Hostinger na free na pwede nyong gamitin, pwede nyong pagpraktisan. So, ito na yung pinaka website natin. Ito na yung makikita ng mga buyers, mga customers na bibisita sa website natin. Ito na yung makikita nila. Ito na yung pinaka-design. Okay? So, ang gagawin naman natin dito ay i-check natin dito sa WordPress kung na-add na ba yung WooCommerce at yung Elementor. Okay, so pupunta tayo ngayon dito sa WordPress. Click natin yung pinaka-logo ng WordPress. Yan. So makikita nyo rito, ayan, andito na yung WooCommerce. Yung WooCommerce guys, no, plug-in to. Okay? So paano natin makikita ng manual yung WooCommerce at saka yung Elementor. Ito yung Elementor para maging drag and drop yung pinaka-website natin. So pupunta tayo dito sa plugin. Sa ilalim ng appearance, plugin, click natin yan. Yan. Tapos mag-a-add tayo. Ito yung kagandahan dito sa WordPress. Maraming mga free na plugin. So ang gagawin natin dito ay kiklik natin yung add plugin. Add plugin. Tapos dito isi-search natin sa search plugin na WooCommerce. So, lalabas na rito yung WooCommerce. Ayan, WooCommerce. Dito sa ilalim, WooCommerce, PayPal. Yan. So, dito tayo sa WooCommerce by Automatic. And ito yung pipiliin natin. Tapos, pwede na natin i-activate yan. Pero, i-activate natin to sa ibang video natin para kung paano mag-add ng payment. Kasi dito sa WooCommerce, maraming ways para makatanggap ng payment. Pwedeng pick up, pwedeng local payment. Tapos marami silang mga partner na compatible sa WooCommerce. Unlike sa ibang website, PayPal lang. Payoneer lang. So dito marami. Kagaya ng website natin, no? Ang payment provider ko ay Sendit na compatible siya sa WooCommerce. Yan. So sa Elementor, itatype lang natin dito ay Elementor. Elementor. Yan, makikita na natin yan. Elementor by Elementor. Yan yung i-activate natin para yung website natin ay ma-edit natin ng drag and drop. Hindi nyo kailangan ng coding dito guys, okay? Kahit nasa WordPress tayo, gamit yung Elementor na to, drag and drop lang din yung gagawin natin pag build ng website. Okay, so bisitahin natin yung website natin. Ayan, kiklik lang natin yung dito. Tapos, visit store. Yan, so ito na yung pinaka-website natin na pag kinlik natin dito, kagaya dito, no? Edit with Elementor. Ayan, click natin yan. So,
So dito pwede na nating makontrol. No, halimbawa, papalitan natin yung nakalagay rito na welcome note. No? Do-double click nyo lang yan. Pwede na kayo mag-type dyan. Welcome to my store. Yan. So, ganun lang. No? Ito yung Elementor. Ito yung gamit ng Elementor. Kaya, hindi kayo mahihirapan mag-design. Halimbawa, gusto natin palitan yung mga nakalagay dito sa ilalim. So, pwede natin yan do-double click na lang natin tapos ita-type natin kung ano yung gusto natin ilagay dito sa website natin. So, pwede tayong gumamit ng AI para matulungan tayo. Ano ba yung mga welcome note na magandang ilagay sa website na pupunta tayo sa AI para meron tayong makitang mga sample na welcome note ng website na pwede natin i-add dito sa website natin. So, eto guys, no, dahil edit na natin siya, click na natin yung publish. Once na nag-edit kayo sa Elementor, pwede nyo nang i-click yung publish. Yan. Pag pinublish nyo siya, tapos chinek nyo ulit yung website natin, yan. So, welcome to my store. So, ganun lang yung pag-edit ng website. Okay? So, dahil nga nakasetup na yung website natin at naituro ko na rin sa inyo kung paano i-claim yung pinaka-domain natin, sa part 4, i-explore natin itong WordPress para malaman nyo kung ano yung function ng mga nandirito sa gilid para kapag nag-hands-on kayo, hindi na kayo maliligaw, hindi na kayo mangangapa kung ano ba yung mga nandirito sa gilid ng WordPress. Tapos sa mga susunod na part natin kung papaano mag-add ng product, papaano magpalit ng logo, yung ibang mga setup ng website. Okay guys, so sana nakatulong sa inyo yung video na to. So proceed tayo sa part 4. Ituturo ko muna sa inyo kung papaano ang function ng WordPress. So sana nakatulong sa inyo yung video na to. So yun lang po at maraming salamat.